si Sunmon Kelsey. Adunay nahitabo during sa iyahang wedding day. Sa diha nga niabot na ang adlaw sa iyahang kaminyoon o nagpaabot sa iyahang pamanhunon. Wala gayod siya si puta sa iyahang pangasawunon o sa iyang banahunon niadtong panahon na. So tungod sa mao nga panghitabo nga iyang nasinati, nawad-an siya og gana na grabe ang pagka-broken niya. Grabe ang kasakit na iyang gibati tungod sa gibuhat sa mga sawahay unta kaniya niadtong panahon na. So, tungod ni ana, grabe ang struggle niya sa iyang kinabuhi sulod sa daghan ng mga panahon. Pero later on, naningkamot siya na lahutay sa iyahang gibati nga kasakit tungod sa kapakyasan sa kaminyoon. Iyahang giusab ang iyahang dagan sa iyang kinabuhi pinaagi sa paghatag og atensyon sa lain na aspeto sa iyang kinabuhi. Gitagaan niya pagtagad ang pagtudlo sa laing nasod. Ingon nga usa ka English teacher sa usa ka langyaw nga nasod. So dito sa langyaw nga nasod, nahimo nga nakalimot siya sa kasakit na iyang gibati niadtong panahona sa iyang kinabuhi. O nahimo siyang usa ka maayo nga magtutudlo sa iyahang panahon aron nga makalimot sa kasakit na iyang gibati. Now each day, we are faced with situations that are less than ideal. We endure struggles in our relationships, marriage, friendships, trabaho, o uban pa na mga parte sa atong kinabuhi nga diin naga-struggle ta. But struggles are part of life. Ang struggles kabahin gid siya sa atuang kinabuhi. Ambot ba abnormal sigurong kinabuhi kung walay struggle. No? Abnormal siguro kung walay mga kasakit, walay pain, walay mga pagsulay nga masinati. Murag part, di lang kay murag part, kundi kabahin nagyod sa kinabuhi kining mga struggles. Pero dili ning mga struggles na atong nasinati ang muhulagway dapat sa ato ang kinabuhi. Now nga ito mensahe, nining takdaa sa kabuntagon, mag-aisgot kita nining kinatawag, enduring life's struggles. Kung moingon tag enduring, gusto man ng enduring, endure, lahutay, pagdaog. Now, siguro, nakapangutana ka sa imong kaugalingon, kung saan ba nako pag-overcome niini na mga struggles sa akong kinabuhi? I believe naa sa inyo dagha na mga struggles. I don't know lang kung unsa na struggles. Diin ka nag-struggles og tingali nakapangutana ka unsa man ako pag lingkawas gyud dinhi? Unsa ang gid nako na maka lahutay? Mudaog, batok niini na mga struggles sa akong kinabuhi nga akong nasinati. Now, aron ka maka-overcome sa struggle na imong nasinati, una, recognize that God is in control. Iksuon, wala na kay mahimo. Wala kay mahimo sa imuhang mga struggles. Dili ni mo na makontrol tanan. Wala na kay mahimo, ana. The hurt you experience that was out of your control. Kinsabay nagalantaw diri nga moingon siya siyang kaugalingon nga unya ani mayo unta og masakitan ko. Ug maani mayo unta og naay mga masinati nako na mga struggles. Wala na to na gipangandoy. Walay nangandoy og kasakit sa kinabuhi. Walay nagtinguha ana kay walay gusto ana. That's why ang mga hurt, ang mga sakit nga imong masinati sa kinabuhi, that was out of your control. Wala kay mahimo ana, it's out of your control. But does not have the power to keep you from being whole. Bisan wala kay control niini, pero dili ini siya maoy mo hatag kanimo og kanabitang gahom aron ka nga dili mahimong
ikaw. That's why, look ahead and trust God. Wala man kay mahimo. That was out of your control. Ang imo lang mahimo is to look God. Pagtutok sa Ginoo, tanaw sa Ginoo, pangitaa ang Ginoo. Kay ang Ginoo ang nasayod sa tanan. Sigurado nga ang tanan ng mga struggles nato, ang tanan ng mga hurt and pains nga atong nasa natin sa atong kinabuhi, that was out of our control, but dili kini out of control sa Ginoo. Because God knows everything sa ato ang kinabuhi. Even mga pain, mga hurts nga atong nasinati sa atong kinabuhi, kabalo ang Ginoo niya na. And nga gusto lang sa Ginoo sa ato, kabalo mo unsa? Mutrust lang sa iya, musalig lang sa iya. Kay ang pagsalig sa Ginoo usa ka timaan nga wala ka garilay sa imong kaugalingon. Wala ka gadepende sa imong kaugalingon, pero nagadepende ka sa Ginoo because you trust Him. Ikadua, trust that you are still worthy of love. Salig, tuo, na ikaw angay gyapon, takos gyapon na higugmaon. Sometimes, kining mga hurts and pains sa itong kinabuhi, mga struggles nato sa itong kinabuhi, mura ma-define nato, na mura batag, dili, masiguro ko, takos nga higugmaon, nganong giinani man ko. Dili, masiguro ko love sa Ginoo kay nganong gitugot niya nga ma-experience na ako ni tanan. Anong kinahanglan nako masakitan, anong kinahanglan nako makasinati og kanalain na mga struggles sa kinabuhi. But you need to trust that you are still worthy of love. In 1 John 4:8, unsa may giingon? God is love. Giputol ra man na siya. Pero kung nato nang sugdon sa permero, dili man na inana God is love lang. 1 John 4:8. Unsa may giingon? Ingon niya diri ang wala mahigugma, wala makaila sa Dios, kay ang Dios gugma. See? Kung nagtuo ka nga naa kay Ginoo sa imong kinabuhi, then you must to trust Him that you are worthy of His love. Kana kung nagtuo ka na naa ang Ginoo sa imong kinabuhi, because God is love. So you are worthy of His love because God is love. Timan-an ginado na. Kung maingon ka, wala na, nahigugma ang Ginoo sa kuha, gipasagdan ko sa Ginoo. Basin wala po kay Ginoo sa imong kinabuhi. Mong naguna-huna ka nga, gibiyaan ka sa Ginoo. Kay gingon man niya diri ang wala mahigugma, or gingon niya sa verse 8, atong basahan, ang wala mahigugma, wala makaila sa Dios. Kung wala ka mahigugma, especially sa Ginoo, wala ka makaila kaniya, then normal lang gyud na maingon ka dili ko angayan gyud na higugmaon. Wala na gyud ko higugmaa sa Ginoo, gibiyaan na gyud ko sa Ginoo. Pero kung nagtuo ka nga gihigugma ka sa Ginoo, you need to trust. Saligi, duohi nga gihigugma ka sa Ginoo. Bisag kinsa pa man ka, bisag unsa ka pa man, bisag unsa pa nimo kabadlungon, ang Ginoo padayon nga mahigugma kanimo. We are the reason. You are the reason. Yan ang ipadala si Jesus Christ dito sa kalibutan. May tao nang utana sa iya. Ang tubag ni Jesus, ingon niya, wala ko mianhi aron sa pagluwas sa mga dautan o sa mga matarong, kundili aron sa pagpangita o pagluwas sa mga makasasala. And isa ka, ani. Isa ka sa usa ka makasasala nga nakita ni Jesus, nailhan, nakaila ka kaniya, o nakasinati sa iyang gugma. Isa ka nga iya nga may hinungdan nga siya nagpakamatay o namatay diha ibabaw sa cross tungod sa iyang gugma kanimo. Nya karon moingon ka wala ka gihigugma sa Ginoo kay nakasinati kag mga struggles. Sa ako nang gikaingon ganina. You need to trust God. You need to recognize that God is in control, and you need to trust that you are still worthy of His love. Angayan ka nga higugmaon sa Ginoo. Bisag unsa pa nimo kabuluyagon sa ako nang gikaingon. Even gani kana bitong nahimo na kang rebelyo sa Ginoo, you are still loved by God. Kita mo atong hinumdum mo sa prodigal son. Ang prodigal son, mura to kita. Og ang amahan dito mura to Ginoo. Mura to kinaiya sa ato ang Ginoo. Nganuman, bisan unsa pa nimo kabuluyagon sa Ginoo. Maybe kadaghan na kang higayon nga
mibiya sa Ginoo. Mipalayo sa Ginoo, misupak sa Ginoo, misupil sa Ginoo, mirebuilde sa Ginoo. But ang amahan, naghulat siya kanimo. Because naguna-huna siya, ang ayan gyapon kaniyang higugmaon because you are His son. Katong anak nga nibiya sa iyang amahan nga nilangyaw nga to sa laing dapit. Og dito nagpabuyag, nagpabadlong, giwaldas ang tanan nga katigayunan or napanunod niya nga bahandi sa iyang amahan. Ug unya mipauli siya sa iyang balay. Ang amahan nagpaabot sa iya. Siguro nagunaw-na ang amahan. Na bisag unsa pa kabuluyagon ning akong anak. Bisag unsa pa ang iyang gihimo sa kuha. But he is my son. Bisag unsa pa man mahitabo, padayon nga ako siyang anak. Ang kamatuoran, ako siyang anak. Whether I like it or not, ako siyang anak. And that's the reality. That's why magpaapot ko sa iya. Oh. Samtang naasa sa layo, siguro ang amahan naasa sa iyang palasyo or sa dungawanan diya sa iyang balkonahe, naglantaw dito sa layo. O naghandom nga usa ka adlaw, maabot ang iyang anak. And then wala gid masipyat. Nidagan ang dagang panahon. Nagpaabot gyapon sa siyang anak og nakita niya na may pauli ang iyang anak. Na-recognize niya, bisag layo kayo iyang anak pa nakita niya nga ang iyang anak nang niabot. And then unsa iyang gihimo? Iyang gisugat, gidagan niya og gigakos. Mura to kita. Rebellious sa Ginoo, buluyagon sa Ginoo, badlungon, but still gihigug mata sa Ginoo. Inana ka graceful ang atong Ginoo. Inana siya ka merciful sa tuwa. Kay kung dili pa merciful ang Ginoo, giihaw na ka. Na kay badlungon ka. Diba? Ikatulo, know that love is greater than fear. Dapat nimong mahibaluan na bisan taliwala sa mga struggles na imuang nasinati sa imong kinabuhi, dapat nimong mahibaluan na ang gugma mas dako kaysa kahadlok. Dili man gyud balikayan nga dili ka mahadlok tungod sa mga struggles sa kinabuhi. Mahadlok ka para sa imuhang kaugmaon, mahadlok ka para sa imong finances nimo, mahadlok ka mawad-ag trabaho, mahadlok ka mawad-ag kwarta, mahadlok ka masirado imong negosyo, mahadlok ka nga dili makahuman og eskwela kay walay ka pa eskwela na sa imong ginikanan. May mga kahadlok ka, but dapat nimong masayran nga mas gamhanan, mas dako ang gugma sa Ginoo kanimo kaysa imuhang kahadlok. Gihigugma ka sa Ginoo. Mao nang dili ka dapat magpadaog diha sa kahadlok na imong gibati ni anang imuhang mga struggles sa kinabuhi. Verse 18 sa 1 John 4. Ingon niya, ang kahadlok wala diha sa gugma, apan ang hingpit nga gugma naghingilin sa kahadlok. Kay ang kahadlok adunay silot ug siya nga nahadlok wala pa mahingpit diha sa gugma. Unsa daw ang gugma? Ang gugma naghingilin sa kahadlok. So dapat nimong mahibaluan nga mas dako ang gugma kaysa kahadlok. Kung nagtuo ka nga gihigugma ka sa Ginoo, kung nagtuo ka nga mas dako ang gugma sa Ginoo, mao ni siya ang makapukan sa kahadlok na imong gibati diha sa imong kaugalingon tungod sa kahadlok sa imuhang finances, kahadlok na mawad-ag trabaho, kahadlok na masirado imong negosyo, kahadlok para sa imong future, kahadlok para sa imong pagskwela. Mao ni siya ang mupildi niini nga kahadlok na imong gibati. Basta may baluan lang nimo that love is greater than fear. Now in 2 Corinthians chapter 12 verse 9, but the Lord said, my grace is all you need. Only when you are weak can everything be done completely by my power. So I will gladly boast about my weaknesses, then Christ's power can stay in me. Ang Ginoo mingon, igo na kani ang grasya, ang akong grasya maoy imong gikinahanglan. Kung ikaw diya sa imuhang kaluyahon mapadayag ang akong pagkagamhanan. So, si Pablo nag-ingon, ani,
So I will gladly boast about my weaknesses. Ako ang nga ipasigarbo. Ingon pa niya, mas maayo nga ako huyang. Kay aron ang gahom ni Kristo magpabilin kanako. O, see? Kung panahon sa imong kaluya, mapataas si Jesucristo sa imong kinabuhi. Ano man? Pag naa ka sa struggles nimo, na naman kay time mag-ampo sa Ginoo. Na kay panahon magbasa sa Biblia, na kay panahon mo simba. Kay kung walay struggles, di man ka makaampo sa Ginoo. Di nakakatuod og simbahan. Di nakakatuod og Bible. Pero kung nag-struggles ka or may struggles ka sa imong kinabuhi nimo, suod kay mo sa Ginoo. Mana sometimes or di lang kay sometimes, most of the time i-allow sa Ginoo ang mga struggles sa kinabuhi kay para lang suod mo o mahimo kang suod niya. Hinaan lang kadali. Gawas lang kung dili ka Kristohanon. Kung wala si Kristo diya sa imong kinabuhi, then bisan pagdalhan kag daghan na mga pagsulay, di ka mahisuod sa Ginoo kay wala man kay relasyon sa Ginoo. In Psalms 20 verse 7 and 8, ingon niya, some give the credit for victory to their chariots and soldiers, but we honor the Lord our God. Every struggle sa atong mga kinabuhi, ato agyod na pasidunggan ang Ginoo. Especially sa panahon na kita magmadaugon, magmalampuson, atong pasidunggan ang Ginoo. Ang kadaugan daw sa mga sundalo o ang kadaugan, siguro nag-refer si David ani sa katawhan sa Israel, ilaha kining gihatag ngadto sa ilahang mga sundalo o ngadto sa ilang mga kabayo o karwahe. But kita, we should honor the Lord kung kita magmadaugon sa kinabuhi. In verse 8, ingon pa, they fall in battle, totally defeated, but we survive and stand strong. Pwede tang matumba diha sa gubat. O ingon pa, kini daw sila pwede matumba diha sa gubat o mapildi, but kita maka-survive o maka-barog nga ligon with the help sa Ginoo. Pero kung wala kay Ginoo, kung mapildi ka, pildi jud ka. Kung mapukan ka, mapukan jud ka. Ug di ka na gyud makabangon. But kita na mga Kristohanon, siguro, makasinati man ta og battle sa kinabuhi. Pero makasurvive gyud ta. Makasurvive gyud ta ug makabarog ta nga lig-on. Now, another thing, sometimes our life hasn't worked out according to our plans. Tama? Lahi-lahi mo mga planos kinabuhi. Siguro doon ay mga lain-lain mo na mga handom sa kinabuhi, mga plano na gusto pagabuhaton, pero wala mahitabo. Dili mao ang nahitabo. Dili mao ang isakto nga nahitabo. It's probably really good that we are not the author of our life. Nga ang Ginoo mo ay author sa atong kinabuhi. Why? Because He knows the plans He has for us. Kita, normal lang gid na mapakyas ang atong mga plano. Bisag unsa pa kanindot nato na mga plano. Usahay di gid na mao ang mahitabo sa atong kinabuhi. It is because we are not the owner of our life. It is because you are not the owner of your life. God is the owner of your life. And He knows everything kung unsa ang makaayo kanimo. Ikaw, igo lang ka magplano. Manay ginatawag sa uban nga, plano ra may nagdako nimo. Puro lang plano. Pero sabto nato, kita na mga Kristohanon, kanunay gid natong hunahunaon nga ang plano sa Ginoo is maoy labing maayo kaysa ato ang mga plano. Because He is our creator. He is the owner of our lives. So He knows everything about us. Kabalo siya unsay makaayo nga ni kanato. Kaya siya man kung ato pang sabton, siya ang ato ang inventor. Kita ang invention sa Ginoo. Kung ang inventor anang ribo nga sakyanan draa. Ang inventor anang ribo nga sakyanan, siya ang nasayod unsay labing maayo ana. Unsa ang pesa na dapat niyang himuon nga para ana. That's why dili ka pwede mo palit og pesa nga iya sa Honda nya ibutang nimo sa ribo. Di gina siya pwede. Kay lahi mang inventor adto.
So ikaw karon nga tag-iya og ribo or bisan unsa nga sakyanan nga imong gipanag-iyahan, dili ka makabuot na kini akong sakyanan na Honda Civic, ilisan ako ni siya og kining unsa pa na? Ilisan ako ni siya og regulator nga iya sa Toyota. Bisan pag gustuhon nimo, di gyud na nimo mabuhat tungod kay kinahanglan nimong mosunod sa plano sa inventor. Kay naa na say gi-produce nga regulator nga para ra pod sa iyang giimbento nga ribo nga sakyanan. So matag tao lahi-lahi ang plano sa Ginoo sa tuwa. Pero ang nakanindot kay nindot ang plano pod sa Ginoo. Mao nang hinumduman nato na ning kinabuhi mas maayo nga kita musandig sa Ginoo ug musunod sa plano sa Ginoo because He knows the plans He has for us, even the struggle-packed details of our story. God knows everything about us. There's beautiful and golden threads of His glory working out for our good and for His glory. Bisan pag-unsa na mga panghitabo sa tuwang kinabuhi, there is a beautiful side niini because God is working out for our good and for His glory alone. Para lang gid sa Ginoo, para sa tong kaayuhan o para sa kahimayaan sa Ginoo. Another thing, never allow your mind to be robbed by the different struggles in your life. Do not allow your mind to be robbed by the disloyalty of a loved one. The sudden decrease in your finances. The diagnosis you never saw coming. Basan later on, or mabot ang adlaw na madiskubrihan ni mo na aday kay cancer. Ayaw itugot na maunay mukawat sa imuhang life. Maunay mukawat sa imuhang o sa nindot na plano sa Ginoo sa imuhang kinabuhi. Maybe God put you on that situation kaya naa sa nindot na plano sa imuhang kinabuhi. Sama na sa kong giingon, para sa imuhang kaayuhan o para sa iyahang kahimayaan. For your own good and for His glory alone. The disappointment between your friendships. Di man gid balikayan nga dunay panag-away, mga disappointments, ang panaghigalaay, but do not allow these things to rob sa imuhang mga panghunahuna. The disagreement with a co-worker and the daily hardships of life in this fallen world. Ayaw sugot na maunay ang mokontrol sa imong kinabuhi, muguba sa plano sa Ginoo sa imong kinabuhi. Ayaw sugot, ayaw itugot. Duol og dangop sa Ginoo. In Philippians 3:13, brothers and sisters, I know that I still have long way to go, but there is one thing I do. I forget what is in the past and try as hard as I can to reach the goal before me. Si Pablo gihapon nag-ingon ani, mga kaigsuunan ko, kabalo ko, ingon pa niya, nga taas-taas pagid ako ang laktan, pero ang bugtong na akong gihimo, ako ang kalimtan, ang ako ang mga nangagi. Ug mupadayon ngadto sa unahan. Oh, see? So tanan nga nagapanghitabo sa tuwang kinabuhi, mga struggle sa tuwang kinabuhi nato, kalimtan nato to siya. Ug isipon nato, ug unahunaon nato nga dunay nindot ang nga plano ang Ginoo nga nagpaabot sa imuha diha sa unahan. Sama sa balod. Kung mananagat ka ug makasinati kag dagkong balod o unos diha sa dagat, dili sa tanang panahon sa imong pagpanagat kanunay nga balod. Siguro pwede lang kang stay, labi na kung maabtan kag medyo balod, mutago ka o kanang medyo mga pulo nga di kaayo maigo sa dagko na mabagyo kay dito ka naabtan sa lawod. And then hulaton nimong mukalma ang dagat. Inana nga to ang life nato. Inana atong kinabuhi. Para nga makita nato ang plano, nindot na plano sa Ginoo sa ato ang kinabuhi. Some struggles are easy to get past. Naay mga struggles, naay mga pagsulain nga dali ra o sayon ra, pero naagi uban nga dugay, lisod kaayo
Maka-move on, lisod kaayo, daugon, lisod kaayo, kalimtan. But no matter the struggle, there is only one way to conquer it. Focus on who God is. Ayaw focus sa mga pagsulay. Ayaw focus sa mga struggle sa kinabuhi. Ayaw focus sa balatian, sa finances, sa pagkawalay trabaho, pagkawalay kwarta. Ayaw focus sa ana. Focus sa Ginoo. Focus kung kinsa gyud ang Ginoo. Himuang nga dako ang Ginoo diha sa imong kinabuhi. Saligi siya, tuuhi siya. Ayaw focus sa mga struggles nimo sa imong kinabuhi. Kay di gyud na nimo mapildi. Ang bugtong makapildi sa struggle nga imong nasinati sa imong kinabuhi is mao lang gyud ang pagtutok sa Ginoo kung kinsa siya. Gihangyo nako ang tanan sa pagtindog. Mga kaigsuunan ko, aron nimo madaog ang mga struggles dira sa imong kinabuhi. You should recognize that God is in control. And you need to trust that you are still worthy of His love. Ug dapat nimong mahibaluan that love is greater than fear. God acknowledges that your struggle is real, but He guarantees that it's not permanent. Naagyo'y adlaw, panahon, na mahimong malinawon ang imong kinabuhi. God will always be greater than your struggle in life.